Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero wala na akong ibang mapagsasabihan. Hindi ko rin alam kung may maniniwala pa sa akin, lalo na't kahit ako mismo nahihirapang tanggapin ang nakikita ko. Pero 1 linggo na itong nangyayari at pakiramdam ko, baka ito na ang huling gabi ko. Nagsimula ang lahat noong nakaraang Sabado. Tahimik lang ang gabi, yung tipong kahit anong tiklop ng papel naririnig mo. Gabi kasi talaga ang oras ko, mas productive ako kapag madilim. Naka-on ang computer, nakikinig sa Ang Ligaw na Kaluluwa YouTube channel, at may binabasa akong forum tungkol sa mga inaaral ko sa university. Wala namang kakaiba sa routine ko, hanggang sa mapatingin ako bigla sa bintana. May anino ron. At hindi anino ng puno, hindi anino ng lamppost, hindi ring anino ng tao na dumaan lang. Steady, hindi kumikilos. At hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko agad na hindi iyon normal. Parang may malamig na hangin na gumapang mula sa batok ko hanggang gulugod. Nakatayo lang siya sa labas, nakadikit halos sa mismong salamin. Sa una, hindi ko pa nakikita ng malinaw kasi medyo madilim sa labas. Pero habang ina-adjust ng mata ko ang liwanag, unti-unti kong nakita ang kabuuan niya. Wala siyang suot, wala siyang buhok. Ang balat niya makinis, pero hindi yung normal na kinis. Parang goma, parang balat na tinanggal sa manikin at ibinalot sa frame ng tao. At ang nakakatakot, wala siyang muka, blanko, walang mata, walang bibig, walang ilong. Pero kahit wala siyang muka, ramdam ko ang direksyon ng tingin niya sa akin. Parang nakakakita siya. Napatayo ako, halong takot at inis. Sino to? Sigaw ko kahit alam kong malabong marinig niya ako sa kapal ng bintana. Akala ko talaga prank lang. Baka may mga batang nagbibiro, baka naka-costume lang, baka isang manikin na pinatayo sa harap ng bahay. Lumabas ako kagad para suriin. Pero paglabas ko, wala. Wala kahit bakas ng paa sa damo, wala ring ingay ng pagtakbo, wala ring anino. Para bang hindi talaga nag-e-exist. Napakamot na lang ako ng ulo at nagbalik sa loob. Pagbalik ko sa kwarto, tumingin ako muli sa bintana. Nandun na naman siya, mas malapit pa. Nakaturo ang ulo niya papunta sa akin kahit wala siyang muka. Doon na nagsimula ang gabi-gabing bangungot ko. Tuwing papasok ako sa kwarto, nakaharap siya. Tuwing lumalabas ako, nawawala. Tuwing bumabalik ako sa loob, nandun uli siya. Hindi ko alam kung gumagalaw ba siya kapag hindi ako nakatingin. Hindi ko rin alam kung may paraan para makita ko siyang gumalaw. Hindi rin ako sigurado kung gusto ko pa talagang malaman. Maraming pagkakataon na ramdam kong nakikinig siya sa bawat hinga ko, sa bawat paglakad ko, sa bawat tunog na ginagawa ko sa bahay. Simpleng pagbukas ko lang ng ilaw, parang nagre-react siya. Lutang ang katawan pero nakadiretso kung saan ako naroroon. May isang ang beses na parang lumapit siya ng konti kasi mas kita ko na ang outline ng balikat niya sa liwanag. Hindi rin ako makatulog. Minsan habang nakahiga ako, feeling ko nasa likod ng kurtina ko siya, o nasa hallway, o nasa pinto. Nakakabaliw yung idea na nandyan lang siya, hindi umaalis, hindi nagsasalita, pero nakabantay. At ang pinakamasama, hindi siya basta nakatayo, may galit. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko. Kahit wala siyang muka, parang naipapakita niya sa akin na may galit siyang tinatago. Isang uri ng pagkamuhi na hindi ko alam kung saan ang gagaling, pero alam kong para sa akin. Ngayong Huwebes, nabuo ang lakas ng loob ko. Sinubukan kong buksan ang bintana para harapin siya, para matanggal ko siya, para kahit papaano maibsan ang takot ko. Pero ayaw bumukas. Parang may nakadagan mula sa labas
o may dalawang kamay na nakadikit sa kabilang side pinipigilan akong buksan. Binaba ko ng bahagya ang ulo ko para tignan ang ilalim ng frame. Nakita ko ang kamay niya. Mahahaba ang daliri, masyadong mahaba para sa normal na tao. At ang mga kuko niya parang tunit na balat na tumigas. Walang dugo, walang sugat, pero mukhang may sariling buhay. Nakasuksok ang mga kamay niya sa ilalim ng frame, nakapulupot sa bakal, parang sinasabing, hindi mo ako mapapaalis. Doon ko unang nakita ang mukha niya ng mas malapit. Doon ko unang nakita na may gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Yung wala dapat na mata, lumulubo sa ilalim, umuumbok. Yung wala dapat na bibig, humahatak ng balat mula sa loob, parang may gustong pumutok. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi normal na ngiti, hindi ngiti ng tao, ngiti ng isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Parang nangaasar, parang nagbabanta. Hindi ko na napigisan, sinuntok ko ang salamin. Buo lakas, sapat para mabasag ang kahit anong bintana. Pero hindi nabasag, umuga lang ng konti pero solid. At habang nakabuka ang kamao ko, nakita kong lumaki palalo ang ngiti niya. Umaabot na sa pisngi, sa gilid ng ulo, parang mapupunit ang buong mukha niya. At sinuntok niyang salamin pabalik, hindi para mabasag, para gayahin ako. Para ipakita na kaya rin niya. At doon ko nakita isang manipis, napakaliit na basag ng salamin kung saan niya tinamaan. Umatras ako ng mabilis. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Hindi ko hahayaang makapasok yun. Hindi ko hahayaang makasama ko siya sa loob ng kwarto ko. Kinuha ko agad ang duct tape. Nanginginig ang kamay ko habang tinatakpan ko ang salamin. Hindi ako tumitingin pero alam kong nakatitig siya sa akin. Ramdam ko yung tingin na parang tumutusok sa batok ko. Pero napatingin ako kahit saglit lang. Mali pala ang desisyon ko. Yung ngiti niya naging malaking bunganga. Punit lahat ng balat sa paligid. May ngipin na parang basag na buto. At sa loob ng bibig niya, isang malalim na dilim na parang walang dulo. Nag-echo sa loob ng bahay ang sigaw niya, parang libu-libong boses na nag-uumpugan sa loob ng pader. At kumalat ang bitak sa salamin, kaya tinanggal ko agad ang tape, pinilit kong habulin ang bawat parte. At sa sandaling natapos ko, tumigil ang ingay, nagbalik ang balat niya, at ngumiti uli siya. Ngayon, gabi, tahimik, walang basag na salamin, walang sigaw, walang ingay. Parang wala siya, pero hindi ako naniniwala. Kasi habang nagtatype ako ngayon, ramdam ko ang malalamig niyang kuko nakahawak sa likod ng usig ko. Ramdam ko ang pag-angat ng balat niya, unti-unting humahatak pataas habang naningiwi. At kahit hindi ako lumilingon, alam kong nasa likod ko siya. Nagmamasdan, nag-aantay, ngumingiti. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.